Tinanggal ko ang pangalan ng nag-iisa kong anak sa aking huling habilin. Oo, tama ang narinig ninyo, ang habilin na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko, ang bahay at lupa na ito na sumaksi sa paglaki niya, lahat ng iyon ay binura ko sa kanyang kinabukasan sa isang pirma lamang. Marahil, iniisip ninyo ngayon na ako ay isang malupit na ama, isang matandang walang puso. Pero bago ninyo ako husgahan, pakinggan ninyo muna ang aking kwento, dahil ang desisyong iyon, ang matinding desisyong iyon, ay hindi nagmula sa galit. Nagmula iyon sa isang pagtataksil na mas malalim pa sa sugat na kayang gawin ng kahit anong kutsilyo. Ang lahat ay nagsimula sa isang kahon ng tsaa. Isang simpleng kahon ng herbal tea na maingat na inihanda para sa akin ng aking manugang na si Rina. 4 na araw silang mawawala ng aking anak na si Paulo. Isang bakasyon daw para sa kanilang anibersaryo. At bago sila umalis, iniwan nila sa akin ang 2 bagay. Una, ang aking 8 taong gulang na apo, si Miguel, isang batang hindi pa nagsasalita kahit isang salita mula nang isilang siya. Isang anghel na may malulungkot na mata. At ang pangalawa ay ang tsaa. Itay, sabi sa akin ni Rina, na may ngiting kasing tamis ng pulot. Inihanda ko po itong espesyal na tsaa para sa inyo, para po makatulog kayo ng mahimbing. Inumin niyo po ito umaga't gabi, ha? Para sa kalusugan ninyo. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang tunay na anak. Ngunit sa aking edad na 68 at bilang isang dating sundalo, natutunan ko ng makiramdam at sa likod ng kanyang mga ngiti, sa likod ng kanyang maamong mukha, mayroon akong naramdamang lamig. Isang kakaibang pakiramdam na sinubukan kong isantabi. Dahil sino ba naman ako para pagdudahan ang sarili kong manugang, ang asawa ng aking bugtong na anak? Ito ang pinakamalaki kong pagkakamali. Pinalaki ko ang aking anak na si Paulo nang may dangal. Ibinigay ko ang lahat. Ang aking asawang Cecilia sumakabilang buhay na at ako, Zoe. Ibinuhos namin ang aming buhay para sa kanya. Pinag-aral namin siya sa magandang eskwelahan. Siniguro naming hindi siya magkukulang sa anumang bagay. Ang utang na loob sa ating kultura, ito ay isang sagradong bagay. Isang bagay na hindi mo basta-basta kinakalimutan. Ngunit ang isinukli nila sa akin ay ang kahon ng tsaa na iyon. Isang tsaa na hindi para sa aking kalusugan, kundi isang tsaa na dahan-dahang tatapos sa akin. Isang tsaa na unti-unting magpapalimot sa akin ng lahat, ng aking mga alaala, ng aking lakas, ng aking pagkatao. Isang tsaa na magpapatulog sa akin magpakailanman. Nalaman ko ang lahat ng ito mula sa taong hindi nila inaasahan. Ang batang akala nila ay isang sirang palamuti lamang sa kanilang perpektong pamilya. Ang aking apo, si Miguel, akala nila nagtagumpay na sila sa kanilang plano. Akala nila ang matandang ito ay isa na lamang pabigat na malapit ng mawala. Isang problema na malapit ng masolusyonan para makuha na nila ang kanilang mana. Para maibenta na nila ang bahay na ito at magpakasasa sa perang hindi naman nila pinaghirapan. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila sa pag-aakalang ang isang matandang sundalo ay basta na lang susuko sa isang laban na hindi pa nagsisimula. At higit sa lahat, nagkamali sila sa pagmamaliit sa isang batang may hawak ng katotohanan sa kanyang mga mata. Ang kwentong ito ay hindi kwento ng paghihiganti. Hindi. Ito ay kwento ng pagkamit ng katarungan. Katarungan para sa isang batang pinatahimik ng 8 taon dahil sa takot. At katarungan para sa isang amang tinaksil ng sariling anak at manugang. Sa mga susunod na minuto, maririnig ninyo ang lahat. Ang bawat pag-amin, ang bawat kasinungalingan, ang bawat malamig na kalkulasyon ng kanilang mga plano ay malalaman ninyo. Dahil ang hindi nila alam, may isang maliit na voice recorder na nakatago sa pagitan ng aking mga libro ng kasaysayan. At ang recorder na iyon ang naging saksi sa lahat. Malalaman ninyo kung paano ang isang 8 taong gulang na bata ay naging mas matapang pa kaysa sa maraming sundalong nakasama ko sa serbisyo. At malalaman ninyo kung bakit ang aking huling habilin
ay hindi na para sa kanila dahil ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa pag-ibig, sa dangal at sa katapatan. At sila, wala sila ng lahat ng iyon. Bago tayo magpatuloy sa nakakagulat na kwentong ito, pakiusap po mag-subscribe kayo sa aming channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga ganitong kwento na nagbibigay ng aral at inspirasyon. At i-comment po ninyo sa ibaba kung taga saan kayo nanonood ngayon, ang inyong lungsod o probinsya. Kahit ang oras kung kailan ninyo ito pinapanood. Mahalaga po sa amin na malaman na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Salamat po. Ngayon, hayaan ninyong ituloy ko ang kwento. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang matunog na kalabog na sinundan ng isang katahimikang tila mas mabigat pa kaysa sa ingay na lumipas. Ganoon palagi ang pakiramdam sa tuwing umaalis na sina Paulo at ang kanyang asawang si Rina. Ang bahay na ito na dati puno ng tawanan at siglan noong bata pa ang aking anak ay tila isang malaking espasyo na ngayon ay pinupuno na lamang ng mga alaala at ng katahimikan. Napabuntong hininga ako habang dahan-dahang umupo sa aking paboritong silyang tumba-tumba na yari pa sa matibay na narra. Sa aking harapan sa maliit na lamesa ay ang isang tasa ng tsaa na inihanda ni Rina para sa akin bago sila umalis. Ang halimuyak nito ay pamilyar, isang bagay na naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na ritual. Para hindi po kayo ginawin, Lolo, sabi niya palagi, na may isang ngiting hindi mo malaman kung tunay o pilit lamang. Sa aking pagtanda, ang mga simpleng bagay na tulad nito, isang mainit na tasa ng tsaa, ang pag-aalala ng isang manugang ay dapat sanang magdulot ng kapanatagan. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, may isang kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa akin. Isang pagkalito na dumarating at umaalis, isang paghina ng katawan na isinisisi ko na lamang sa katandaan. Nakatitig lamang ako sa tasa. Ang usok na nagmumula rito ay marahang sumasayaw sa hangin, tila isang multo ng init na malapit ng maglaho. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang aking apo, si Miguel. Nakaupo siya sa sahig sa isang sulok, tahimik na naglalaro ng kanyang mga lumang sasakyang di kuryente. 8 taon na siyang ganito, 8 taon ng pananahimik. Mula noong siya ay 5 taong gulang, walang ni isang salita na lumabas sa kanyang mga labi. Sinabi ng mga doktor na ito raw ay selective mutism, isang trauma na hindi nila matukoy ang pinagmulan. Si Rina ang laging nagsasabi na marahil ay dahil ito sa isang masamang panaginip o isang bagay na labis na ikinatakot ng bata. Tinanggap na lamang namin dahil ano pa nga ba ang aming magagawa. Ang mahalaga ay narito siya, ligtas, at sa aming pangangalaga. Ang kanyang katahimikan ay naging normal na sa aming tahanan, isang permanenteng bahagi ng aming buhay. Iinumin ko na sana ang tsaa. Itinaas ko na ang aking kamay na medyo nanginginig na dahil sa edad. Ngunit bago pa man dumapo ang aking mga daliri sa tenga ng tasa, isang bigla ang paggalaw ang pumukaw sa aking atensyon. Isang mabilis na anino at pagkatapos ay isang pakiramdam. Ang maliit na kamay ni Miguel ay nakahawak ng mahigpit sa aking braso. Hindi ito isang ordinaryong hawak. Mayroon itong bigat, isang puwersa, na hindi ko inaasahan mula sa isang 13 anyos na bata. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat at sa kanyang mga mata may nakita akong isang bagay na hindi ko pa nakikita kailanman sa loob ng 8 taon. Isang apoy, isang desperasyon, isang takot na hindi para sa kanyang sarili kundi para sa akin. Apo, anong problema? Tanong ko. Puno ng pag-aalala? Baka may masakit sa kanya o baka may kailangan siya. Inakala kong ituturo niya ang kanyang laruan o ang telebisyon, ngunit hindi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin at pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin patungo sa tasa ng tsaa. Ang kanyang pagturo ay hindi nagkakamali, mariin, tiyak at puno ng kahulugan. Pagkatapos, bumalik ang kanyang mga mata sa akin at bumuka ang kanyang mga labi. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakita, isang kilos na halos nakalimutan ko ng posible pala. May ibinubulong ang hangin o baka ang aking sariling isip lamang ang gumagawa nito.
At pagkatapos, nangyari ang himala o marahil ang simula ng isang bangungot, isang tinig ang bumasag sa 8 taon ng katahimikan. Mahina, medyo garalgal dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit malinaw. Malinaw na parang isang kampanang tumunog sa gitna ng isang natutulog na bayan. At ang mga salitang binitiwan niya ay tumusok sa aking puso at nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Lolo, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, narinig ko ang aking apo na tawagin ako sa pangalang iyon. Pakiusap po, huwag ninyong iinumin niyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tingin ay matatag, nakatuon sa tasa ng tsaa na tila ba ito ay isang ahas na handang manuklaw. May masamang inilagay si Mama diyan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking ulo. May masamang inilagay si Mama diyan. Si Rina, ang aking manugang, ang babaeng nag-aalaga sa akin na naghahanda ng aking pagkain at gamot, imposible. Ngunit ang tinig ni Miguel, ang tinig na matagal kong hinintay na marinig, ito ang nagsasabi ng katotohanan ito. Ang tasa ay tila biglang nag-aapoy sa aking paningin. Ang init na nagmumula rito ay hindi na nakakaginhawa. Ito ay naging isang banta. Ang aking kamay na kanina ipkasti nanginginig dahil sa katandaan ay ngayon ay nanginginig dahil sa pinaghalong gulat at takot. Ang lahat ng aking nalalaman, ang lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa pamilyang ito ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang babala ay naibigay na at ang katahimikan na nabasag ay hindi na kailanman maibabalik pa. Ang oras ay tila huminto. Ang tanging maririnig sa aming sala ay ang marahang tiktak ng lumang orasan sa dingding. Isang tunog na dati ay hindi ko pinapansin, ngunit ngayo wadim tila martilyong pumupukpok sa aking sentido. Nakatitig pa rin ako kay Miguel at siya naman ay nakatitig sa akin. Ang mahigpit na pagkakahawak niya sa aking braso ay lumuwag na, ngunit ang koneksyon sa pagitan namin ay mas tumibay pa. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay nagsimula ng pumatak isa-isa, dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito mga luha ng isang bata na nadapa o nasugatan. Ito ay mga luha ng isang kaluluwang matagal nang nabibigatan. Hinila ko siya papalapit sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang munting katawan na nanginginig sa aking mga bisig. Apo, magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Bulong ko, ang aking sariling tinig ay basag na rin. Dahan-dahan siyang kumalas sa aking yakap at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Huminga siya ng malalim, tila nag-ipon ng lakas na matagal na niyang itinago. Lolo, pagsisimula niya, natatandaan niyo pa po ba, noong 5 taong gulang ako, noong bigla na lang akong hindi nagsalita. Tumango ako. Paano ko malilimutan ang araw na iyon? Ang biglaang pagbabago, ang pag-aalala naming lahat, ang sunod-sunod na pagpunta sa mga espesyalista na walang makuhang tiyak na sagot. Isang misteryo na tinanggap na lamang naming yakapin. Hindi po iyon dahil sa masamang panaginip, pagpapatuloy niya. Ang kanyang mga salita ay dahan-dahan, pinipili niya ang bawat isa, na parabang muling natututong gumamit ng isang parte ng kanyang katawan na matagal nang hindi nagagalaw. Isang gabi po noon, narinig ko si Mama na may kausap sa telepono. Galit na galit po siya. Sinasabi niya na napabigat lang daw kayo sa amin at sana daw ay mauna na kayo para makuha na nila ang bahay at ang ipon ninyo sa bangko. Hindi ko po naintindihan lahat noon, Lolo. Bata pa po ako. Ang alam ko lang, masama ang sinasabi niya tungkol sa inyo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit na naramdaman ko ay higit pa sa anumang pisikal na kirot. Parang isang punyal na itinarakan sa aking likod, hindi ng isang kaaway, kundi ng isang taong itinuring kong pamilya. Nang makita niya po ako na nakikinig, tuloy ni Miguel, at ang takot ay bumalik sa kanyang mga mata, isang takot na tila sariwa pa rin kahit 8 taon na ang nakalipas. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa balikat at sinabi niya sa akin, sinabi niya na kung may sasabihin ako kahit kanino, lalo na sa inyo o kay Papa, dadalhin niya ako sa isang espesyal na ospital. Isang lugar daw po iyon para sa mga batang sira ang ulo. At doon, patutulugin daw po nila ako magpakailanman.
Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang, puno ng pangingilabot. Ang isang 5 taong gulang na bata, paano niya ipoproseso ang ganong klaseng banta? Ang patulugin magpakailanman ay isang hatol ng kamatayan sa tenga ng isang inosenteng musmos. Ang kanyang katahimikan ay hindi isang sakit, ito ay isang kalasag, isang paraan upang mabuhay. Ang galit na umakyat sa aking lalamunan ay nakakapasong. Galit kay Rina sa kanyang kalupitan. Galit sa aking sarili sa aking pagkabulag. Paanong hindi ko nakita ang takot sa mga mata ng sarili kong apo? Paanong naging sapat sa akin ang mga kasinungalingan at mga paimbabaw na pag-aalala? Pero lolo, dagdag ni Miguel, at sa pagkakataong ito may bahid ng determinasyon sa kanyang tinig. Hindi po ako tumigil sa pakikinig at hindi rin po ako tumigil sa pag-aaral. Ikinuwento niya kung paanong sa kabila ng pagpapanggap na pipi at walang muwang ay palihim siyang natutong magbasa ng mag-isa gamit ang mga lumang libro at dyaryo. Paano niya pinakikinggan ang bawat usapan sa bahay, ang mga tawag sa telepono ni Rina, ang mga pag-uusap nila ni Paulo kapag akala nila ay tulog na ang lahat. Naintindihan niya ang bawat plano, ang bawat hinaing tungkol sa pera, ang bawat kasinungalingan. Sa loob ng 8 taon, ang batang akala namin ay nawala sa kanyang sariling mundo ay sa katunayan ay isang espiya sa aming sariling pamamahay. Isang tahimik na bantay na nag-iipon ng impormasyon, naghihintay ng tamang pagkakataon. At ang araw na iyon sa harap ng isang tasa ng tsaa na may lason ay ang pagkakataong iyon. Ang 8 taong lihim ay sa wakas ay nabunyag na. Nakita ko ang isang bahagyang nakaangat na tabla sa sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang kama na halos hindi mo mapapansin kung hindi mo alam na nandoon ito. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, maingat niya itong inangat. Mula sa maliit na espasyo sa ilalim, inilabas niya ang isang malaking brown na envelope na halatang maingat na itinago. Ang sobrang iyon sa itsura pa lamang ay tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kanyang kama at binuksan. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang papalapit ako. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis na parang isang kabayong tumatakbo ng walang direksyon sa loob ng aking dibdib. Ang unang inilabas ni Miguel ay isang tumpok ng mga papel na halatang galing sa internet. Ang iba ay medyo lukot na, tanda ng paulit-ulit na pagbasa at paghawak. Nang iabot niya sa akin ang mga ito, ang aking mga mata ay agad na napako sa mga salitang nakabold sa itaas ng bawat pahina. Mga karaniwang lason na walang lasa at amoy. Mga sintomas ng pagkalito at demensya sa matatanda dulot ng kemikal. Paano unti-unting pahinain ang isang tao gamit ang pang-araw-araw na substansya. Binasa ko ang mga ito ng paulit-ulit. Ang mga salita ay lumabo sa aking paningin dahil sa namumuong luha. Ang aking pagkahilo nitong mga nakaraang buwan, ang aking biglaang pagiging makakalimutin. Ang aking panghihina na isinisisi ko lamang sa katandaan, hindi pala ito natural. Lahat pala ng ito ay nakasulat sa isang plano. Isang plano na nasa mga papel na hawak ko ngayon. Ang bawat sintomas na aking naramdaman ay nakalista, detalyado at inaasahan. Ang pakiramdam ay parang binabasa ko ang sarili kong hatol ng kamatayan na isinulat ng isang taong hindi ko kilala, na ipinatupad ng isang taong akala ko'y nagmamahal sa akin. Sunod na inilabas ni Miguel ang isang maliit na kwaderno. Ibang-iba ito. Ang pabalat ay kulay rosas na may mga bulaklak. Ngunit ang nilalaman nito ay kasuklam-suklam. Kilala ko ang sulat kamay na yon. Elegante, paikot-ikot at perpekto. Sulat kamay ni Rina. Ito pala ang kanyang talaarawan, ngunit hindi ito talaarawan ng mga pangarap o ng mga pang-araw-araw na kaganapan. Ito ay isang timeline, isang detalyadalupe na talaan ng kanyang krimen. Pinuklat ko ang mga pahina at ang bawat salita ay tila isang matulis na bubog na tumutusok sa aking kaluluwa. Ika-10 ng Hunyo, sinimulan ko na ang unang dosis sa kanyang tsaa, napakalit lamang. Sabi niya, medyo masama raw ang kanyang pakiramdam, magandang simula. Ika-8 ng Hulyo.
Dinagdagan ko ng kaunti ang dosis. Nagrereklamo si Itay na nahihilo siya at nakakalimutan niya kung saan niya inilalagay ang kanyang salamin. Ang galing. Mukhang gumagana. Ika-3 ng Setyembre, narinig kong sinabi niya kay Paulo na baka kailangan na niyang magpa-check up. Sinabi ko kay Paulo na huwag mag-alala, normal lang iyon sa matatanda, naniwala naman ang tanga. Hindi ko na kinayang basahin pa. Isinara ko ang kwaderno ng may panggigigil. Ang bawat pahina ay patunay ng kanyang pagkalkula. Ang bawat salita ay patunay ng kanyang kawalang puso. Ang pagtawag niya sa akin na Itay sa kanyang isinulat ay isang insulto, isang pagyurak sa sagradong tawag na iyon. Ang pagtawag niya sa sarili kong anak na tanga ay nagpaliyab sa galit sa loob ko. Gaano katagal na niya kaming niloloko? Gaano katagal na niyang pinaplano ang lahat ng ito? At pagkatapos, inilabas ni Miguel ang huling ebidensya, isang opisyal na dokumento na nakatiklop sa 3. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang logo ng isang kilalang laboratorio. Isa itong resulta ng DNA test. Ang mga pananggalan ay malinaw na nakasulat, Rina, Miguel, at Paulo. Tiningnan ko ang resulta sa ibaba. Ang mga numero at mga teknikal na salita ay hindi ko masyadong naintindihan, ngunit ang konklusyon sa pinakahuling linya ay malinaw at hindi maikakaila na parang isang kidlat na tumama sa aking kinatatayuan. Ang probabilidad ng pagiging ama ni Paulo ay 0.0%. Zero. Isang bilog, isang wala. Ang aking apo, ang batang nasa harapan ko ngayon na nagligtas sa aking buhay, ay hindi ko pala tunay na kadugo, at si Paulo, ang aking anak, ay nabuhay sa isang kasinungalingan. Pinalaki niya at minahal ang isang bata na hindi kanya, habang ang ina ng batang ito ay unti-unti namang nilalaso ng kanyang ama. Ito na ang pinakamasakit sa lahat. Ang panloloko ay hindi lamang tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pundasyon ng aming pamilya. Isang pamilyang binuo pala sa ibabaw ng kumunoy ng kasinungalingan. Tumingin ako kay Miguel. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang sakit ng katotohanan ito. Matagal na rin pala niyang dala-dala ang bigat na ito. Sa sandaling iyon, ang dugo ay nawalan ng halaga. Ang batang ito, si Miguel, ay mas higit pa sa apo para sa akin. Siya ay aking tagapagligtas. Ang kanyang katapangan ang siyang naging tunay na dugong nag-uugnay sa aming dalawa. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lamang mga papel. Ito ang 8 taon ng pagtitiis, tapang at pagmamahal ng isang batang inagawa ng boses, ngunit hindi ng puso. Ang pagiging isang dating sundalo ay isang bagay na hindi kailanman nawawala sa iyong pagkatao. Maaring manghina na ang iyong katawan, maaring lumabo na ang iyong mga mata, ngunit ang disiplina, ang pag-iisip, ang instinct, mananatili ang mga iyon, natutulog lamang, naghihintay ng tunog ng trumpeta, at sa araw na iyon, sa loob ng kwarto ng aking apo, narinig ko ang tawag para sa isang huling laban. Ang gulat at pighati na naramdaman ko kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang takot ay naging tapang, ang kalituhan ay naging kalinawan. Kinuha kong muli ang mga ebidensya mula sa kama. Ngunit ngayon, hindi ko na sila tinitingnan bilang mga testamento ng isang trahedya. Tinitingnan ko sila bilang mga mapa, ang aming battle maps. Ang bawat piraso ng papel ay isang mahalagang impormasyon, ang lakas ng kalaban, ang kanyang mga pamamaraan, ang kanyang mga kahinaan. Inilatag ko ang mga ito sa sahig, ang mga printout tungkol sa lason, ang talaarawan ni Rina, ang resulta ng DNA test. Ito ang aming arsenal. Tumingin ako kay Miguel na tahimik na nakamasid sa akin. Sa kanyang mga mata, wala na ang takot ng isang bata. Napalitan na ito ng pag-asa at tiwala. Makinig ka sa akin, apo, sabi ko, at ang aking tinig ay bumalik sa dati nitong autoridad, ang tinig ng isang sarhento na nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Hindi na ito oras para umiyak, oras na para lumaban. At sa digmaang ito, kailangan nating maging matalino, hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. Pumuo ako ng isang plano sa aking isipan, isang diskarte na may 3 bahagi.
Simplo, direkta at epektibo. Una, sabi ko, habang itinuturo ang mga printout, kailangan natin ng sarili nating katibayan na hindi kayang itanggi. Kailangan nating kumuha ng medikal na ebidensya. Bukas, tatawagan ko ang dati kong kaibigan na doktor sa ospital ng mga veterano. Gagawa ako ng paraan para makakuha ng blood test. Sasabihin kong para lang sa aking arthritis, pero ipapasuri ko ang aking dugo para sa mga kemikal na nabanggit dito. Kailangan natin ng pruweba mula mismo sa aking katawan. Pangalawa, pagpapatuloy ko habang hinahawakan ang talaarawan ni Rina. Simula ngayon, kailangan nating idokumento ang lahat. Ang bawat kilos ni Rina, ang bawat salita niya, ang bawat tasa ng tsaa na ihahanda niya. Ikaw ang magiging mga mata at tenga ko, Miguel, maging mas mapagmatyag ka pa. Itatago natin itong maliit na tape recorder sa ilalim ng lamesa sa sala. Kailangan nating mag-ingat, huwag kang magpapahalata. Ang bawat araw ay isang misyon para makakalap tayo ng karagdagang ebidensya. At pangatlo, sabi ko, ang aking boses ay bumaba, puno ng bigat ng huling hakbang. Kapag nakuha na natin ang resulta ng blood test at nakakalap na tayo ng sapat na bagong ebidensya, maglalatag tayo ng isang patibong. Nakita ko ang pagtatanong sa mukha ni Miguel. Kailangan nating makuha ang kanyang pag-amin, mismong mula sa kanyang bibig. Magpapanggap akong mas malala ang aking kalagayan. Magkukunwari akong sobrang nanghihina na at nalilito. Ito ang magbibigay sa kanya ng kumpiyansa, magiging kampante siya at doon natin siya huhulihin, haharapin natin siya. Pero sa ating mga termino, kapag handa na ang lahat ng ating armas. Pagkatapos kong sabihin ang lahat, tinitigan ko si Miguel. Naghihintay ako ng kahit anong senyales ng pag-aalinlangan o takot. Ngunit wala. Sa halip, ang batang lalaki na nakayuko at tahimik sa loob ng 8 taon ay dahan-dahang tumayo ng tuwid. Itinikom niya ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Inayos niya ang kanyang postura na parang isang batang sundalo na nakikinig sa kanyang general. Ang kanyang mga mata ay matatag at nakatuon sa akin. Sa isang kilos na nagpatibay sa aming samahan, itinaas niya ang kanyang kamay at sumaludo sa akin. Isang magulo, hindi perpektong saludo ng isang bata, ngunit puno ng kahulugan. Sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Mayroon na akong kasangga, ang aking apo, ang aking tahimik na bantay, ang aking pinakamatapang na sundalo, ang digmaan para sa aming buhay, para sa katotohanan at para sa hustisya ay opisyal nang nagsimula. At kaming dalawa, magkasama, ay handa nang sumuong dito. Ang mga dokumento ay nakalatag sa aming mesa sa kusina. Ang mga papel na iyon, na minsan ay simbolo ng isang masamang plano, ngayon ay nagsisilbing aming mga mapa para sa digmaan. Ang bawat salita na nakasulat doon, ang bawat kalkulasyon ng lason ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ang galit sa aking dibdib ay hindi na galit ng isang biktima. Ito na ang galit ng isang mandirigma. Sa tabi ko, nakaupo si Miguel. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot, ngayon ay may kislap ng determinasyon. Hindi na siya isang batang nagtatago, isa na siyang sundalong naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang unang hakbang sa aming plano ay ang pinakamahalaga, ang kumuha ng matibay na ebidensyang medikal. Kailangan naming patunayan ng walang anumang duda na may lason sa aking katawan. Bago pa man sumikat ang araw kinabukasan Biyernes, tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan at doktor sa loob ng 15 taon, si Dr. Mark Santos. Hindi ko na kailangang magpaliwanag ng mahaba. Narinig niya ang pagkaapurahan sa aking boses. Mark, sabi ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Kailangan ko ng emergency blood work. Ngayon din, huwag ka nang magtanong, pakiusap, magtiwala ka lang sa akin. May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. Sige Nestor, papunta na ako dyan. Wala pang isang oras, isang nurse na ipinadala niya ang kumukuha na ng dugo mula sa aking braso. Habang si Mark ay nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi siya nagtanong, naghintay lang siya. Iyon ang ibig sabihin ng tunay na pagkakaibigan.
Habang hinihintay namin ang resulta, sinimulan namin ang ikalawang bahagi ng plano, ang patibong. Tinawagan ko naman ang aking abogado, si Attorney Daniel Cruz. Daniel, tanong ko, kung ire-record ko ang isang usapan ng hindi nila alam, sa Pilipinas ba? Legal ba yon? Isang maikling pag-iisip mula sa kanya. Oo, Nestor, sagot niya, ang Pilipinas ay isang one-party consent state. Hanggat bahagi ka ng usapan at ikaw ay nag-record, ito ay ganap na legal at maaring gamitin sa korte. Bakit mo na itanong? Sinabi ko sa kanya na kakailanganin ko siya sa darating na linggo ng gabi. Hindi na rin siya nagtanong pa. Mga taong pinagkakatiwalaan mo sa oras ng kagipitan, sila ang tunay na yaman. Pagsapit ng hapon, dinala ko si Miguel sa isang tindahan ng electronics. Isa itong misyon para sa aming dalawa. Bumili kami ng isang maliit na digital voice recorder. Sapat na maliit para maitago, ngunit sapat ang lakas para makuha ang bawat bulong. Profesional ang kalidad. Sa parking lot ng tindahan, sinubukan namin ito. Pinatayo ko si Miguel, mga 15 talampakan ng layo at pinagsalita ng normal. Nang i-play ko ito pabalik, ang kanyang boses, ang boses na 8 taon kong hinintay, ay malinaw na malinaw. Bawat pantig, bawat salita. Perpekto. Nang gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, alam kong malapit na ang oras. Tatawag ang mama mo ngayong gabi, Miguel, sabi ko sa kanya. Palagi siyang tumatawag sa ikalawang araw para kumustahin tayo, tama ba? Tumango siya. Ito na ang pagkakataon naming subukan ang aming pagpapanggap. Kailangan niyang maniwala na gumagana ang plano niya, paliwanag ko. Kailangan kong kumbinsihin siya na ako ay nalilito na nanghihina na ako. Kinugol namin ang sumunod na oras sa pag-e-ensayo. Pinraktis kong magsalita ng malabo na ulit-ulitin ang aking sarili na magkunwaring nakakalimot. Si Miguel ang aking naging direktor. Itinatama niya ako kapag hindi pa sapat ang aking pag-arte. Minsan sabi ko sa kanya, ang pagpapakita ng kahinaan ang pinakamalakas na posisyon. Hayaan mong isipin ng kalaban na nanalo na sila at doon mo sila sorpresahin. Eksaktong 8:00 ng gabi, tumunog ang telepono, sakto sa oras, gaya ng inaasahan. Kinuha ko ito. Hello, sagot ko. Hinayaan kong manginig ang aking boses. Sino to? Itay, si Rina po ito, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay masayang masaya. Kamusta na po kayo? Kamusta po si Miguel? Hinayaan kong lumipas ang ilang segundo. Miguel? Oo. Nandito siya. Mabait na bata. Napakatahimik. Kumakain po ba kayo ng maayos, Itay? Sa tingin ko. Pero, hindi ko matandaan kung napakain ko na ba siya ng tanghalian kanina, pinakain ko na ba siya? Narinig ko ang isang maliit na pagpigil ng tawa mula kay Rina. Sa tapat ko, si Miguel ay nagbigay ng thumbs up. Naku Itay, sabi ni Rina, at narinig ko ang kasiyahan sa kanyang boses na hindi niya kayang itago. Mukhang kailangan niyo na po talagang magpahinga. Pagod na ako Rina, sabi ko. Hinayaan kong maging malabo ang aking mga salita. Palagi kong naisip, Cecilia, ang lola ni Miguel. Parang nakikita ko siya sa hardin kahapon. Anong araw na ba ngayon? Huwebes po, Itay. Huwebes ng gabi. Huwebes? Tama, inulit ko. Umiinom po ba kayo ng tsaa ninyo? Biglang tumalas ang kanyang boses. Tsaa? Oo. Nakakatulong ito sa pagtulog ko. Ang sarap ng tulog ko ngayon. Palagi na lang akong natutulog. Normal lang po yan, Itay, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matamis. Sa edad ninyo, kailangan ng katawan ninyo ng mas maraming pahinga. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magsalita tungkol sa mga memory care facilities, tungkol sa profesional na tulong, tungkol sa pag-uusapan namin ng aming mga opsyon pagbalik nila. Tumango-tango lang ako, gumagawa ng mga tunog ng pagsang-ayon, ginagampanan ang papel ng isang taong masyadong lito para maintindihan ang sarili niyang kapalaran. Nang ibaba ko ang telepono, agad akong bumalik sa dati. Tinitigan ako ni Miguel, namangha. Naniwala po siya, Lolo. Naniwala po siya sa lahat. 8 taon kang nanahimik, Miguel, sabi ko. Kaya kong magpanggap na lito sa loob ng 2 araw. Ang sumunod na araw, Sabado, ang aming huling araw ng paghahanda. Paulit-ulit naming sinubukan ang recorder. Sinuri namin ang mga baterya.
Pinraktis namin ang paglalagay nito sa likod ng mga libro hanggang sa maging natural na ito para kay Miguel. Pagsapit ng hapon, nagsagawa kami ng buong rehearsal. Ako, bilang ang matandang naguguluhan. Si Miguel, bilang ang batang tahimik at hindi nakikita. Pagkatapos, nagpalit kami ng papel. Kaya ko pong magsalita, Lolo, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay lumalakas sa bawat pag-uulit. Noon pa man po, tinakot lang po ako ni Mama. Lakasan mo pa, sabi ko. Tumingin ka ng diretso sa kanila. Bawat salita ay mahalaga. 5 beses kaming nag-ensayo hanggang sa ang kanyang boses ay naging malinaw at puno ng kumpiyansa. Pagsapit ng gabi, halos hindi na makakain si Miguel. Ang kanyang tiyan ay puno ng kaba. Kinuwentuhan ko siya ng mga kwento mula sa aking serbisyo sa militar tungkol sa mga sundalong mas bata pa kay Paulo na nakahanap ng tapang na hindi nila alam na mayroon sila. Bago siya matulog, tumingala siya mula sa kanyang unan. Lolo, paano po kung magkamali tayo bukas? Kung magkamali tayo, sabi ko, aangkop tayo. Pero hindi tayo magkakamali. Ang katotohanan ay nasa panig natin at hawak natin ang ebidensya. Nakatulog si Miguel nang hindi mapakali. Ako, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa aking silya, tinititigan ang litrato ng aking asawang Cecilia sa ibabaw ng aparador, iniisip ang tungkol sa pamilya at sa pagtataksil. Bukas, sina Paulo at Rina ay papasok sa isang patibong. Hindi lang nila alam. Linggo, 2:00 ng hapon, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Paulo na pumarada sa garahe. Ang tunog na iyon ay nagdulot ng isang bagay sa akin na hindi ko naramdaman mula pa nung nasa serbisyo ako. Ang matinding kalma bago ang isang labanan, ang hyper-focus bago ang isang ambush. Nagkatinginan kami ni Miguel mula sa magkabilang dulo ng sala. Ang kanyang mga mata ay matatag. Handa na siya. 2 araw naming inensayo ang sandaling ito. Inayos ko ang aking sarili sa aking silya. Bagsak ang mga balikat, gusot ang buhok, at ang aking polo ay mali ang pagkakabutones na nagiging dahilan para mas mahaba ang isang gilid. Hindi na rin ako nagahit noong umagang iyon. Ang salamin ay nagpakita sa akin ng eksaktong larawan na gustong makita ni Rina. Isang matandang unti-unti nang bumibigay. Si Miguel ay tahimik na nakaupo sa sahig malapit sa aking mga paa, napapalibutan ng kanyang mga laruan. Binigyan niya ako ng isang maliit na tango bago siya naging ganap na tahimik at hindi kumikilos. Bumalik siya sa papel na ginampanan niya sa loob ng 8 taon. Bumukas ang pinto. Itay, nandito na po kami. Ang boses ni Rina ay umalingawangaw, masaya ngunit peke. Pumasok siya sa sala. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa 4 na araw sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa akin, sinusuri ang aking kusot na anyo. Sa isang iglap, isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mukha. Para bang nagulat siyang makita akong nakaupo pa rin sa aking silya sa halip na isinusugod sa ospital. Pagkatapos, mabilis niyang inayos ang kanyang mukha para magmukhang nag-aalala. Naku, Itay, kawawa naman po kayo. Mukha po kayong pagod na pagod. Naalagaan niyo po ba ang sarili ninyo? Hinayaan kong gumala ang aking paningin na parang nahihirapan akong mag-focus. Rina, nakabalik na pala kayo. Sandali lang ba kayo nawala? 4 na araw lang po, Itay, sabi niya. 4 na araw lang. Inulit ko ito ng mabagal. 4 na araw, tama. Hinayaan kong bumalot ang pagkalito sa aking mukha. Pagod na pagod ako. Hindi ko matandaan kung kumain na ba ng almusal si Miguel kaninang umaga o kahapon ba iyon. Pumasok si Paulo sa likod niya, dala ang kanilang mga bagahe. Nang makita niya ako, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Itay, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit. Ayos lang po ba kayo? Sinulyapan siya ni Rina ng isang matalas na tingin, isang babala, bago bumaling muli sa akin gamit ang kanyang matamis na boses. Pagod lang siya, Paulo. Sa edad niya, natural lang ang mga ganyang bagay. Umupo siya sa aking sofa na parang pag-aari niya ito, komportable at kampante. Itay, umiinom po ba kayo ng tsaa ninyo, yung espesyal na timpla ko? Tumango ako ng malabo. Tsaa? Oo, ang tsaa. Nakakatulong. Ang sarap ng tulog ko ngayon. Palagi na lang akong natutulog.
Mabuti po yan, hindi niya maitago ang kasiyahan sa kanyang boses. Mabuting-mabuti po yan, kailangan ng katawan ninyo ng pahinga. Bumaling siya kay Paulo. Kita mo na, malinaw na mas mabilis siyang nanghihina kaysa sa inaasahan natin. Kailangan na talaga nating gawin ang usapan na matagal na nating ipinagpapaliban. Pinuksan ni Paulo ang kanyang bibig. Rina, baka dapat... Paulo, putol ni Rina sa kanya. Matigas, pinal. Kailangan ng tulong ng tatay mo, profesional na tulong. Muli siyang bumaling sa akin at ngayon, ang maskara ay unti-unti nang natatanggal. Ngayon, nakikita ko na kung ano talaga ang nasa ilalim nito. Itay, ano po ang pakiramdam ninyo sa isang lugar kung saan may mga nurse na magbabantay sa inyo, kung saan masisiguro nilang ligtas kayo? Ginawa kong maliit at talunan ang aking boses. Ayokong maging pabigat sa inyo, mga anak. Hindi po kayo pabigat, tama ang mga salita, ngunit mali ang tono. Pero ganyan talaga ang buhay. May mga taong sa edad ninyo ay mas mabilis na nanghihina kaysa sa iba. Ngayon ay nagiging mas matapang na siya. Ang isang memory care facility ang pinakamainam para sa lahat. Para maasikaso na namin ng maayos ang inyong mga ari-arian, ang bahay, ang pera, lahat ng mga komplikadong bagay na hindi niyo na kailangang alalahanin pa. Si Paulo ay hindi mapakali sa may pintuan. Rina, pinaliwala niya ito. Mas magiging simple ang lahat, halos bulong niya sa sarili kapag naisagawa na ang mga tamang pag-aayos. Ang recorder sa likod ng mga libro ay kumukuha ng bawat salita, bawat malamig na kalkulasyon. Umupo lang ako doon, kinagampanan ng aking papel, hinahayaan siyang isipin na nanalo na siya. At doon, dahan-dahang tumayo si Miguel. Hindi siya lumapit sa akin. Naglakad siya papunta sa estante ng libro. Naputol ang pagsasalita ni Rina. Naglakad si Miguel, kinuha ang recorder, humarap sa kanyang ina at nagsalita. Nakarecord po ang lahat simula nang pumasok kayo. Namutla ang mukha ni Rina. At nakakapagsalita po ako, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Noon pa man po. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Imposible, sigaw ni Rina. Pipi ka, ang sabi ng mga doktor. Ang mga doktor na sinungalingan mo, sabi ni Miguel. Nagpanggap po ako dahil sinabi ninyo na sasaktan ninyo si Lolo kapag nagsalita ako. Tumayo ako, tinanggal ang lahat ng pagpapanggap. Ang batang ito ay nakakapagsalita sa buong buhay niya. Katulad ng pagiging ganap na malinaw ng isip ko sa loob ng 5 araw. Napaatras si Rina. Hindi ka nalilito? Hindi, sabi ko ng malamig, kahit kaunti. Gumagana pala talaga kapag itinigil ang pag-inom ng tsaamong may lason. Ibinato ko ang folder sa mesa. Nandito ang lahat ng dokumentasyon mo, ang iyong research, ang iyong mga tala. Babasahin ko. Oktubre 10, inihanda ang purong dosis, permanenteng resolusyon sa loob ng 48 hanggang 72 oras. Iyan ang paraan mo ng paglalarawan sa pagpatay sa akin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Paulo. Itay, hindi. 2 taon niya akong nilalason, sabi ko. Nandyan lahat sa resulta ng blood panel ni Dr. Santos. At ang recorder, nakuha nito ang lahat. Tumukot akong muli sa folder. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasaklap? Nahanap ko ang DNA test, Rina. Itinaas ko ito. Hindi anak ni Paulo si Miguel. Ginapos mo ang anak ko gamit ang anak ng ibang lalaki. Bumagsak si Paulo sa isang silya. Alam niya, sumabog sa galit si Rina. Sinira ng bastardo na yan ang lahat. Hindi ko naman talaga siya ginusto. At ikaw? Lumingon siya sa akin. Dapat ay tahimik ka lang na nawala. Susugurin niya sana si Miguel, ngunit humarang ako, hinawakan ang kanyang pulso. Subukan mong saktan ang batang iyan at iyon na ang huling gagawin mo. Hindi mo nga siya tunay na apo, sigaw niya. Ang batang iyan ay may mas maraming karangalan kaysa sa iyo, sabi ko. Tumingin ako kay Miguel. Tumawag ka sa 911, sundalo. Dumating ang mga pulis. Ang mga hiyaw ni Rina na ako ang nagmanipula kay Miguel, na baliw ang bata, na ako ay ulyanin, ay binaliwala nila. Narinig nila ang recording. Ang mga gulong ng hustisya ay mabagal umikot, ngunit nang maabot nito si Rina, tinurog nito ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 linggo. Ang ebidensya
ay hindi matitinag. Ang psychologist na sumuri kay Miguel ay nagpatunay na siya ay isang matalino at kapani-paniwalang saksi. Si Dr. Santos ay nagpatotoo tungkol sa lason sa aking dugo. Ang sulat kamay ni Rina sa mga tala ay hindi maikakaila. Si Rina ay sinentensyahan ng 15 taon sa bilangguan para sa attempted murder, elder abuse at child endangerment. Si Paulo dahil sa kanyang pakikipagsabuatan sa pamamagitan ng pananahimik ay nakatanggap ng 5 taon ng probasyon. Ang pagdinig para sa kustudiya ay maikli lamang. Kusang loob na humarap si Paulo sa hukom. Isinusuko ko po ang lahat ng aking karapatan bilang magulang, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Mas karapat dapat po si Miguel. Ang aking ama ang naging mas ama sa kanya kaysa sa akin. Iginawad sa akin ng hukom ang buong legal na pangangalaga kay Miguel. Nakatayo kami ni Miguel sa labas ng korte magkahawak kamay. Tapos na ang digmaan, kami ang nanalo. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking apo na sa wakas ay malaya ng magsalita, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ito pa lang ang simula ng aming bagong buhay. 6 na buwan ang lumipas, 6 na buwan at sa 6 na buwang iyon, maraming nagbago. Ang bahay na ito, na minsan ay naging piitan ng takot at entablado ng pagtataksil, ay muling napuno ng buhay. Ang katahimikan ngayon ay hindi na katahimikan ng takot. Ito na ang payapang katahimikan sa pagitan ng 2 taong magkasama, nagbabasa ng libro o simpleng nagmamasid sa paglubog ng araw mula sa aming bintana. Ang mga halakhak na maririnig mo ngayon ay tunay, lalo na ang halakhak ng aking apo si Miguel. Ang tunog na iyon na ipinagkait sa kanya sa loob ng 8 taon ay ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Hindi ko kailanman pagsasawa ang pakinggan. May isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-survive lamang at ng tunay na pamumuhay. Ang aking apo ang nagturo sa akin ng pagkakaibang iyon. Isang Sabado ng umaga sa pagpasok ng tag-init, dinala ko si Miguel sa isang lawa na malapit sa amin para mangisda. Ito ang aming naging paraan para bumuo ng mga bagong alaala. Mga alaalang malinis, payapa at sa amin lamang. Ang hangin ay amoy ng bagong tabas na damo at posibilidad. Ang tubig ay kalmado, sumasalamin sa asul na langit. Inihagis namin ang aming mga pamingwit. Umupo kami sa tabi ng isa't isa. Ang aming mga balikat ay halos magkadikit, tahimik na naghihintay. Lolo, biglang sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Binasag ang katahimikan. Yung science presentation ko po tungkol sa sound waves, ako po ang nakakuha ng pinakamataas na grado sa klase. Napangiti ako, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi na ako magtataka diyan, sundalo. Binabawi mo ang mga nawalang panahon gamit ang boses mong iyan. Sabi po ni Ma'am, yun daw po ang pinakamagaling na presentasyon na napanood niya mula sa isang 3rd grader, dagdag pa niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sabi rin po ni Dr. Watson, ang psychologist ko, na maganda raw po ang progreso ko. Baka raw po pwede na akong lumaktaw sa 4th grade sa susunod na taon. Tumingin ako sa malayo, sa kabilang dulo ng lawa. Ang lola Celia mo, sabi ko ng mahina, siguradong ipagmamalaki ka niya ng husto. Ang mga Bennett, laging matatalas ang isip. Muli kaming nanahimik, isang komportabling katahimikan. Pinapanood namin ang aming mga pamingwit, nakikinig sa huni ng mga ibon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ulit si Miguel, ngunit ngayon ang kanyang boses ay mas mahina, mas seryoso. Lolo, tanong niya, hindi nakatingin sa akin kundi sa tubig. Iniisip niyo po ba, minsan, yung tunay kong tatay? Ang tanong na iyon. Alam kong darating ang araw na itatanong niya ito. Pinaghandaan ko ang sarili ko para sa sandaling ito. Hindi ako nag-atubili sa aking sagot. Hindi. Sabi ko nang may diin, dahil sa tuwing titingin ako sa iyo, ang nakikita ko ay ang apo ko, dito mismo sa tabi ko. Pero hindi po tayo magkadugo, pulong niya. Ang isang bakas ng lumang takot ay gumapang sa kanyang boses. Hinawakan ko ang kanyang balikat at dahan-dahan siyang iniharap sa akin. Gusto kong makita niya ang katotohanan sa aking mga mata. Gusto kong maramdaman niya
ang bawat salita. Makinig ka sa akin, Miguel. Mayroon tayong mas malakas pa kaysa sa dugo. Huminga ako ng malalim. Ang dugo ay isang aksidente lamang ng kapanganakan. Maaari kang maging kadugo ng isang tao pero hindi ibig sabihin noon ay pamilya na kayo. Ang tunay na pamilya, ang pamilyang may halaga, ay kung sino ang handa mong ipaglaban, kung sino ang handa kang samahan sa gitna ng digmaan. Ginawa natin yon, hindi ba? Naglaban tayo, magkasama. Iyon ang gumagawa sa ating pamilya sa pinakatunay na kahulugan ng salitang yan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pagdududa ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ng pagtanggap. Pwede pa rin po ba akong maging isang Bennett? Tanong niya. Anak, sabi ko, ang aking boses ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Pinaghirapan mo ang pangalang iyan. Nagpakita ka ng tapang na higit pa sa maraming sundalong nakasama ko sa serbisyo. Ikaw ay isang Bennett dahil kumilos ka bilang isang Bennett noong pinakakailangan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Isang malawak ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong umaga. Gusto ko pong maging tulad ni Dr. Watson. Paglaki ko, Lolo, sabi niya nang may bagong kumpiyansa. Gusto ko pong tulungan ang mga batang hindi makapagsalita dahil natatakot sila, katulad ko po noon. Naramdaman ko ang paninikip ng aking lalamunan. Ito na ang bunga ng lahat ng sakit. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang pagnanais na tumulong, isang pusong puno ng pag-unawa. Gagawa ka ng mga pambihirang bagay, Miguel, sabi ko. Ang aking boses ay medyo nanginginig. Naiintindihan mo sila sa paraang hindi kayang gawin ng iba? Sa tingin niyo po, kaya ko po ba talaga? Nalampasan mo ang 8 taon ng pananahimik at iniligtas mo ang buhay nating dalawa, sabi ko sa kanya. Kaya mong gawin ang kahit ano? Sa sandaling iyon, biglang yumugyog ng malakas ang pamingwit ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lolo, may nakuha po ako. Sabay naming hinawakan ang pamingwit, nagtutulungan na hilahin ang kung anumang nahuli niya. Ang tali ay lumalaban, pinabaluktot ang pamingwit sa isang matalim na arko. Dahan-dahan lang, sabi ko, hayaan mo munang mapagod. Matapos ang ilang minuto ng pakikipaglaban, isang maliit na isda ang lumitaw sa ibabaw ng tubig, kumikislap sa sikat ng araw. Humalakak si Miguel ng may purong kagalakan. Isang tunog na hinding-hindi ko sasawaang pakinggan. Dinala namin ang isda sa pampang at tinuruan ko si Miguel kung paano ito pakawalan ng tama. Inaalalayan ang bigat nito sa tubig hanggang sa ito ay lumangoy papalayo. Habang inaayos namin muli ang aming mga pamingwit, nagtanong siyang muli, Lolo, sa tingin niyo po ba bibisita si Papa balang araw? Pinag-isipan ko ang tanong. Hindi ko alam, Apo, sagot ko ng matapat. Ang Papa mo. Hinaharap niya ang sarili niyang mga pagkakamali. Pero tayo, ayos lang tayo, higit pa sa ayos. Opo, sabi ni Miguel, ayos lang po tayo. May isang sulat na dumating mula kay Paulo, mula sa kulungan. Hindi katuwis. Hindi ko pa ito binubuksan. Nakatago ito sa isang kahon kasama ng mga lumang litrato. Siguro balang araw, bubuksan ko ito. Siguro balang araw gugustuhin ni Miguel na basahin ito. Pero iyon ay isang desisyon para sa ibang araw. Sa ngayon, sapat na ang araw na ito. Sa edad na 68, natagpuan kong muli ang aking layunin, hindi bilang isang sundalo, hindi bilang isang bigong ama, kundi bilang isang lolo. Ang lolo ng isang batang lalaki na natagpuan ang kanyang boses at iniligtas ang aming dalawa. Ang pamilya ay hindi tungkol sa kung sino ang kadugo mo, kundi kung sino ang kasama mo sa laban. Iyon ang aral na natutunan namin. Ang ilang pamilya ay isinilang. Ang sa amin ay isinilang sa gitna ng digmaan. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay hindi na kailanman masisira. Kami ni Miguel, magkasama hanggang sa huli.